Hello friends! For today's video, gagawa tayo ng xiaolong pao. So, ito yung version na merong soup. Ito yung first time kong gumawa. Medyo hindi siya maganda yung outcome. Konti lang yung soup. I don't know kung sa wrapper yung problema. So, ayan, para pala magkaroon siya ng soup dun sa loob niya is kailangan mong kunin yung soup nitong paa, ito yung ilalaga mo kasi para siyang mamuo-muo, and then lagay mo lang siya sa fridge para siyang maging gelatin, and then after that, so ayan, yung paa super lambot niya na, at syempre hindi natin tatapon yan dahil sayang, at ayan, kinukuhan ko na siya. By the way, kinukuhan ko pala siya ngayon kasi pag tinanggalan ko na siya ng kuko and then nilaga, lalabas yung lahat ng oil. So para hindi lumabas ng oil, nilaga ko muna siya bago ko siya kukuhan. So, ayan, kukuhan lang natin siya ng kukuhan. Super lambot niya na guys, kaya ang sarap niya lang kainin. Sarap nito pag adobo. And then, marami pala akong nagawang gelatin. So, ayan, para lang tayong nagpe-pedicure, manicure, pedicure. And then, ayan na siya. At itatabi na natin yan, at yan na, ito ay the next morning na kasi kailangan nating patigasin. So, para dun sa fillings ng ating dumplings, nagbalat lang ako ng carrots. Kasi yun na lang yung available ko sa aking fridge. So, carrots na lang. And then, gagarin lang natin siya ng pino, ganyan. And then, naglagay lang ako ng onion. Kasi wala na rin akong spring onion. Mas masarap sana. And then, yung ating chicken. Yun lang yung ilalagay natin yung chicken. Kasi wala rin tayo. Hindi tayo kumakain ng shrimp, by the way. Hindi tayo kumakain ng pork. Dahil hindi naman yun pagkain. Sorry. Ayan, chicken. Punta rin natin. So, pipinuhin lang natin. Yan yung chicken na nabili ko na sale sa Welcome. So, yun. Hindi pala kami kumakain ng pork. Kasi nga, paano ko ba sasabihin? Sabihin nyo, bawal sa amin. Like, hindi kasi kami kumakain kasi para sa amin, hindi talaga siya makakain. So, ayan. Lagyan lang tayo ng salt. Lagyan lang ako ng mga 1 tablespoon na salt. And then, yun nga, yung sesame oil. Like, tansya-tansya na lang. And then, yung onion. And then, after that, ay ihalo-halo lang natin siya. Mix lang natin. Actually, mas maganda kung gumamit kayo ng food processor kasi mag-mince talaga siya. Kasi yun, hindi talaga siya nag-mince. So, dahil wala tayong food processor, di mano-mano tayo. So, ayan. After that, yung gelatin ay ihalo na natin. So, hinalo ko na rin yung carrots para ma-marinate din siya. And then, ayan. Naglagay ako ng cornstarch para mamuo siya. Pero, baka yun din yung reason kung bakit hindi talaga lumabas yung pinaka-soup niya. So, ayan, i-mix lang natin siya ng i-mix. And then, yan yung dough natin from last time. Yan yung purple natin na dough. So, yan yung gagawin nating wrapper ng dumpling. So, yan. Maraming purpose pag gumawa kayo ng dough. So, basic lang naman din gumawa ng dough. As you can see sa mga iba ko pang mga videos. Like 3 cups all-purpose flour, and then eggs, and then kung ano na yung gusto nyo ilagay, pampakulay o whatever na para mas maganda siyang tignan. So, i-flat lang natin. So, mas maganda rin kung meron tayong machine na gagamitin. Pero since dahil wala tayong machine, mahirap lang ang peg. Kaya, yan, mano-mano, ganyan lang yung gagawin natin. So, I hope na, ayan, gumamit lang ako ng ganyan kasi wala rin tayong pang forma. Pero, maganda siya kasi sakto yung laki niya. Yan, tingnan nyo siya guys. So, yan.
So, I hope you will enjoy the rest of the video, and then tingnan nyo na lang kung paano ko siya ginawa in steam. By the way, steam lang natin siya ng 20 minutes, and then pero kahit na hindi siya ganun ka-perfect, masarap po siya, guys. So, I hope you will enjoy the rest of the video. Thank you for watching. Until next time.